Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ngayon kung posible pa ba talaga natatagal ang giyera sa Middle East. So yun yung tanong na dapat natin pag-usapan natin ngayon. So alam nyo ba na hanggang ngayon ay talagang patuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. At alam nyo ba na buong mundo ay halos apektado na talaga sa ganitong sitwasyon na digmaan na mahigit 3 linggo na po ay hindi pa rin tapos yung gera. So ano ba ang epekto nito sa ating ekonomiya? So alam naman natin na ang Strait of Hormuz na isa sa pinaka-major na daanan ng langis galing sa Middle East ay isinara ng Iran dahil po sa sitwasyon ng gera na laban ng US, Israel sa kanilang country na Iran. So ngayon, ano ba ang magiging epekto nito? So talagang ang pinaka malaking epekto nito ay yung pagkaroon ng oil crisis. So grabe, sa panahon ngayon ay talagang sobrang taas na po yung presyo ng gasolina, ng diesel at saka ng kerosene. Kaya marami ngayon apektado, mapa-jeepney driver, taxi driver, yung mga tricycle, yung lahat ngayon ng klase ng transportation ay apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina at saka diesel. So grabe yung impact ngayon, talagang halos every week ay meron talagang price increase yung presyo ng gasolina at saka diesel. So ito ay talaga pang posible pang lalala o mas tatagal pa na mangyayari kasi patuloy pa rin yung laban ng Iran pagitan ng US at saka Israel. So alam nyo ba na patuloy pa ang paghihiganti ng Iran sa US? At alam nyo ba na talagang yung isa sa pinaka top security council ni Donald Trump na si Joseph Kent or Joe Kent ay nagbitiw na sa kanyang pwesto. At ayon sa kanyang statement na nabasa natin sa social media ay talagang hindi na kayang yung digmaan hanggang sa kasalukuyan, kasi alam niya na kaya lang naman nagawa ng Amerika na makipag-gera sa Iran, ito po dahil sa tindi ng pressure galing sa Israel. So ang Israel kasi merong maling information na binigay o na-relay sa yung presidente ng US na si Donald Trump na merong bantang hindi maganda ang gagawin ng Iran sa US. At yun po ay isang kasinungalingan na wala pong katotohanan talaga na merong banta ang Iran sa US. So ang problema ngayon kasi sa patuloy na gera, maraming mga sundalo, mga sibilyan ang nadadamay. Maraming mga nasirang infrastructure, maraming mga nasawi, maraming mga taong nadadamay dahil sa patuloy na gera. Kasi according kay Joe Kent, talagang wala naman talagang matibay na ebidensya na mayroong balak ng Iran ng hindi maganda sa US. Yun po ay hindi po talaga totoo na mayroong banta. So mali lang yung information na na-relay or narinig ng US galing mismo sa Israel. So alam nyo ba, yun yung mahirap kasi sa maling information at naniwala naman agad yung isa na wala man lang anong pag-iisip kung talagang tama ba yung papanig agad at sasali sa gera. Kaya ngayon marami na po mga inosente ang nadadamay. At ngayon alam nyo ba na ang Iran ay patuloy pa rin yung paghihiganti sa bansang USA kasi namatay yung kanilang supreme leader, 2 leader na yung namatay sa kanila. Kaya ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang paghihiganti laban sa US. At isa ngayon na plano ng isa sa mga presidente sa US na si Donald Trump ay naghahanap siya ng kaalyado na tutulong
para mabuksan yung Strait of Hormuz. Pero anya, wala man lang talaga nagparamdam kung sino talaga ang posibleng tutulong sa kanila. Kaya based on my opinion, siya ang nagsimula, so dapat siya na din natatapos. Kung talagang malakas yung country, dapat ikaw lang din talaga ang tatapos sa gera. Hindi mo kailangan dapat ng tulong sa ibang country kasi yung ibang country baka naman madamay. Dahil pag sila ang tutulong, baka sila naman yung lugar na posible rin atakihin ng Iran. Kaya yun yung isang desisyon na dapat isipin ng bawat leader sa isang country, na isipin mabuti yung pagtulong. Kasi minsan, yung pagtulong mo, yun pa yung way na magkaroon ng malaki pang pinsala, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na sa safety ng mga tao sa isang country. Kaya grabe, sana ay matapos na yung gera na to. Sana para maibsan na yung mahal ng presyo ng gasolina at saka diesel. At isa sa mga inindang mga comment ng mga jeepney driver, tricycle driver ay yung pagkakaroon na sana ng fare hike, kasi ito ay inoprobahan na po ng LTFRB. Ang problema ay ayon sa ating Pangulo ay i-cancel muna. So sa tingin nyo ba, tama ba talaga na hindi mo na mag fare hike sa panahon ngayon na mahal ang gasolina? Pero yan, kung based sa ating opinion talaga, is dapat din talaga is mag fare hike talaga sila. Kasi kung mataas na yung presyo ng bilihin ng gasolina tsaka diesel, ano pa ang posibleng kitain ng mga pasahero o ng driver o mga jeepney driver, tricycle driver kung hindi sila mag-i-increase? So ang hirap talaga sa situation ngayon kasi yung mga hanap buhay ng mga tricycle driver, ng mga jeepney driver ay apektado kasi maliit lang yung kinikita nila, tapos mahal pa yung diesel at gasolina, kaya talagang kunti lang yung madala nila sa kanilang pamilya. Kaya sana intindihin din na dapat is kung magkaroon ng price o fare hike, dapat ilang Pilipino ay dapat intindihin din natin. Kasi kung tayo ay nagtatrabaho para kumita, yung mga jeepney driver ay nagtatrabaho din para sa kanilang pamilya, para ma-provide yung mga pangangailangan sa buhay. Kaya kung ano man yung fare hike, wala pong problema sana sa fare hike, basta wag lang sobrang increase. Aminin na natin na merong crisis ngayon, pero kailangan pa rin talaga natanggapin natin na mag-i-increase din talaga yung pamasahe, kasi dahil nga sa pagtaas ng presyo ng gasolina tsaka diesel. So sana magkaintindihan tayong lahat mga Pilipino at magkaroon na naman ng peace of mind na dapat wag maging mainitin ng ulo na bakit sobrang taas ng presyo o pag-increase ng pamasahe. Yun po talaga ang dahilan dahil sa oil crisis, sa patuloy na digmaan sa Middle East. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.